Welcome to Boracay. Boracay is one of the most beautiful islands in the world, known for its powdery white sand beaches, crystal clear waters, and breathtaking sunset. This tropical paradise is not just a top tourist destination in the Philippines, but also a must-visit spot for travelers worldwide. In this video, we will take you on an epic family trip around Boracay, where we stay and how much our accommodation costs, the best tourist spots you shouldn't miss, the exciting nightlife, budget food, and fun activities you can do on the island. From the iconic white beach and thrilling water sports to the vibrant day mall and party scenes. At kung bago ka lang po sa ating channel, click nyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para maging updated kayo sa mga videos natin. At kung kayo po'y gumagamit ng Klook app, gamitin nyo po ang aking promo code Sarap Magbiyahe Vlog Klook para magkaroon po kayo ng discounts on hotels and Klook activities. Now, let's kick off our DIY adventure. We just arrived at Caticlan Airport at exactly 6:30 PM. Tara, let's go! Ayan, family trip po ito mga kaibigan, mga kabiyahe. At matagal na, ilang taon na rin po nakalipas since last na punta namin dito sa Boracay. Talagang, kung hindi ako nagkakamali, 2011. Dito po kasi kami wedding honeymoon dito po ni Mrs. At ngayon, kompleto na kami. Kasama po si Tiffany. Ayan, talagang buong-buo na ho kami. First time ni Tiffany and second time kami ni Mrs. At syempre, matagal na ilang years din po nakalipas at syempre, marami rin pong pagbabago itong Boracay. Ngayon, nandito na po tayo sa Caticlan Airport at meron po tayong mga bagahe o naka-check-in na bagahe. So, we will get na lang po yung mga bagahe po namin dito. Sige, pasok na tayo dito sa Caticlan Airport. So, ito na. Yan na yung conveyor belt. So, ayan na yung gamit natin. Ayan, kinuha na ni Tiffany. So, ayan na. Ang bilis So, meron pang isa. So, meron pa tayong na-check-in na isang bag. So, nakuha na namin lahat ng bags namin dito sa Caticlan Airport. So, wala nang tao. Kami na lang. As you can see, ayan. Yan yung conveyor belt. So, ngayon, kumukuha na lang si Mrs. ng meron kami nakita rito vending machine na kung saan lahat puro sunblock. So, medyo mahal. So, ayan. Ayan, medyo ahead pa rin yung flight natin. Na parang 15 minutes pa rin yung 30 minutes yung yung head pa rin natin. At pa-exit na ho tayo dito. And first of all, mga kabiyahe, is sobrang nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Jesucristo na nabigyan po tayo ng safe flight. Kahit na nagkaroon lang po tayo ng konting issue, nagkaroon ng turbulence, pero ganun pa man, talagang hindi po tayo pinabayaan ng Panginoong Jesucristo. At thank you Cebu Pacific na very safe flight pa rin po. So, eto na. Exit na tayo dito. So, eto na. Exit na tayo. Yan na. So, mga kaibigan, time check. It's already 6:30 in the evening. So, ito yung naging nakuha nating flight talaga. Ang flight kasi natin is 5:30. Tara. Thank you po. So, 5:30 po yung nakuha nating flight up to 6:30. Ngayon po. Ngayon, ito yung first time nating mag-travel o sumakay na eroplano ng gabi. So, ito na. Palabas na ho tayo. So, magdi-DIY ho tayo. So, paglabas nyo rito sa Caticlan Airport, makikita nyo na ho itong parang booth. So, kung gusto nyo mag-DIY, so ito dito. So, kung gusto nyo magkaroon ng mga van transfer, ayan, dito po. Ayan. So, kami, magdi-DIY ho kami. So, magka-tricycle ho kami. So, tara. Tabi, nak. Ayan paglabas. Makikita nyo itong tricycle counter.
sasakay tayo ng tricycle since magdi-DIY lang ho tayo. Sa mga magdi-DIY dyan, mga family, ayan. So dito, ang pay counter. So ang tricycle po natin. Magkano po yung tricycle po? 3 po. 3. Po? 200. 225. Ayan. So 3 tayo. Ayan mga kaibigan, nakasecure na tayo ng ticket. So ayan na. 225, 3 po tayo. So ayan. Meron naman hong nag-a-assist sila kuya rito. Mga bagahe nyo. Ayan. Okay, dyan na sila. Ayan. So dalawa tayo di sa harapan. O nak, doon ka na lang. Okay. Yeah. So sa likod ako. Ayan na. Let's go. Punta na tayo ng Jetty Port. Okay mga kabiyahe, so nandito na tayo sa Caticlan Jetty Port. At yan, pupunta na tayo dun sa kailangan natin na pumasok dito. Ayan, sa kanilang port. Ayan, so nandito na tayo sa loob ng Caticlan Jetty Port. So sa mga nagdi-DIY, so ayan, meron tayong registration and verification counter na kung saan ito yung first step na kung saan ipapakita nyo yung ID and mga booking, kung meron kayong mga booking hotels po, dyan po. Then, sa step 2, nandyan po yung terminal fee. Dyan po kayo magbabayad ng terminal fee. Step 3, environmental fee. And step 4, boat ticket. Ayan. So, ngayon, i-prepare muna namin po yung, yung hotel booking confirmation namin. Ipapakita lang namin po dito sa registration and verification counter. Okay? Sige. Bali, 4 days, 3 nights kami po. Okay, natapos na ang ating registration and verification counter. So, nandito na tayo sa step number 2. Terminal fee po. Ito po. So, yan po yung terminal fee. Regular is 150. Discounted is 120. Yan. Step number 2. Okay, step 3 naman. Opo, environmental fee po. 3 po. Okay, ayan po ang mga presyo ng environmental fee. Opo. Ito na, bayad muna tayo. Okay, let us recap mga kaibigan, mga kabiyahe. So, yung terminal fee, ang regular fee niya po is 150. So, discounted 120. So, since meron po tayong estudyanteng kasama, which is Stephanie, so discounted po siya. So, environmental fee po is 150. Local tourist. So, estudyante is 120. So, sa boat ticket naman, ang regular fare po ng boat ticket is 50 pesos. Ngayon po is kapag discounted, estudyante is 40 pesos. Ayan po. So, ayan mga kaibigan, mga kabiyahe, sa mga magdi-DIY, mga family po. So, yan po yung mga presyo. Okay, let's go! Once na na-secure nyo na po ang mga ganitong resibo, mga papeles po natin, proceed na kayo dito sa Boracay. Pasok lang kayo dito. Ano po dyan? Ayan. Environmental fee po yan. Apa. Po. Yan lang po. Thank you. Ayan. So, ito pa lang. Sa unahan pa lang, ayan, kinuha nila yung environmental ticket. So, dito naman po. Para sa boat. Sa boat ito sa... Apo. Thank you. Ito naman, sa boat. Apo. Okay. Ayan. Masarap firmahan. Apo. Thank you. Okay. Let's go. Charlotte. So, ito na. So, once na
Ayan, may mga naging sulat-sulat ho tayo ginawa para doon sa ating boat tickets. So hindi pala tayo dito mga kabiyahe. So Charlotte ang name ng boat natin. So yun pala. So nandun pala. Okay. Ay, umuulan. Umuulan dito sa Boracay. So kanina nga mga kabiyahe, yung paglapag namin dun sa airport, yung Katiklan, talagang basang-basa yung place. Talagang umulan po ng malakas po siguro kanina. At ngayon, medyo ambon-ambon na lang. So ito, Charlotte 1. Ito yon. Tandaan. Straight. Ayan na. Ayan, medyo. Maalon ngayon. So, ayan, yan. Dahan-dahan, madulas. Dahan-dahan. Yeah. Thank you. Thank you. 40 ano? 43, 44, 45. Okay. Lahat sa tulo pa tayo. Andito yung ticket na. Okay. Tulo pa. Yan, this is our seat. 43, 44, 45. Yan. Kaya sir. Kaya, sir. Kaya. Paul, wala Paul. 100 yaw. Malas lamang ako, wala naman kaya. Yeah. And we're here sa Boracay. Ayan. Ayan, parang mga around 5 to 8 minutes lang po yung ferry boat ride po natin. At ayun, it's already para mga 7:30 na po tayo nakarating ho dito sa port. Ayan, talagang legit na mga kabiyahe. So nandito na tayo sa Boracay. So ayun yung farm nasa likod ko po. Ayan, so palabas na tayo dito sa port. Then sasakay ho tayo ng tricycle papunta ho dun sa accommodation po natin. So yung accommodation po natin, nag-book lang ho tayo na isang gabi lang. Tonight lang. So para bukas, mag-iibang hotel naman ho tayo. So okay, tara. So doon tayo galing, doon tayo buwaba. Yan, kanan lang ho kayo dito. Yan. Dito niya na makikita yung mga tricycle. Dito, may mga pila ng tricycle ho dyan. So, try natin kumuha ng hindi special. Yung parang makiki-join lang tayo. But, tingnan natin kasi it's already 7:30 na eh. So, kailangan na natin magmadali. At gutom na yung mag-ina. Sige, tingnan lang natin how much yung magiging try ko dito. Dito, sige. Doon lang tayo sa sharing kaya. Hey sir. Ang pakyarin mo. Wa patarabig. Wa gani ron. Saan po yung sharing po? Sunod dahil sunod. Yan, I hope na makita nyo ako para dito sa camera. So, yan, nakasakay na ako kami dito sa regular na tricycle ho nila rito. So, ang fare is 25 pesos each. So, ayan na, mga kaibigan, mga kabiyahe. So, kung gusto nyo mag-DIY, so, ayan, hanapin nyo lang itong mga ganitong regular na tricycle. Then, 25 pesos lang po yung pamasahe. Okay? Yan, balik na tayo. Red Coco Inn. Ayan na. May. Apo.
Okay. Yeah. Ito po. Ayan, mga kaibigan, mga kabiyahe. So, ayan. Nandito na tayo sa Red Coco Inn. Ayan. Kabababa lang natin ng tricycle. So, pasok na tayo dito sa ating hotel o accommodation. Ayan. Okay, thank you. Okay, thank you. Ayan, meron pa tayong welcome drink from Red Coco Inn. Ayan, maraming salamat to the staff ng Red Coco Inn. Ayan, meron tayong welcome drinks. Ay, sarap. Actually, uwaw na ako kanina pa. Ayan, mga kaibigan, mga kabiyahe. So, nandito na tayo sa Red Coco Inn. So, from Boracay Port, papunta ho dito, ang pamasahe po natin is 25 pesos each sa adult o regular fare. Sa estudyante is 20 pesos. So, ayan na. So, dito pa lang sa lobby ng Red Coco Inn is maliwalas, malamig, at merong screen dito sa likod ko, which yung mga nag-book dito sa Red Coco Inn is naka-flash po yung mga pangalan po nila. So, andyan yung pangalan ni Mrs. Ayan. Okay, so si Mrs. Ayan, medyo may mga pinipilap na lang sa front desk at maya-maya mag-check-in na tayo. Ayan, so natapos na si Mrs. mag-fill up ng form dito sa Red Coco Inn. At at the same time, binigyan na rin tayo agad-agad ng dental kit. Ayan. So, dadalhin na natin to sa ating room accommodation. Thank you po. Ayan. Punta na tayo sa ating accommodation. Sa room natin. Ayan. So, dito pa lang, ito yung kanilang in-house restaurant. Ayan. Tapat-tapat ng kanilang reception area. So, in-house restaurant. So, akyat tayo dito. May pa-stairs. Mataas. Mataas. Okay. Okay. Akyat tayo dito. Okay. Pagkaakyat, so, bubungad agad sa inyo rito yung kanilang swimming pool. Ang bango. So, ayan ang kanilang swimming pool area. Ayan. So, may mga beds ho tayo dito. So, ito yung swimming pool area. So, dito tayo. O, another akyat na naman tayo dito. Okay. Ayan. Okay, akyat ulit tayo. Okay. So, mga kabiyahe, so, tignan nyo pa rin sa mga, kung gusto nyo mag-book dito sa Red Coco Inn, i-check nyo muna yung lugar. Katulad ngayon, pinapakita ko sa inyo na may mga hagdanan dito. I-consider nyo kasi may mga kasama kayong mga bata, toddler, o kaya yung mga seniors po natin. Okay, dito lang pala kami sa second floor. Okay. Yan, kasi mayroon pang sa taas eh. Baka kasi doon kayo mag-stay sa taas. Ayan. Pero double check nyo muna. Lalo na kapag meron kayong kasamang seniors. So, second floor na to. Okay. Saan na? Saan tayo? Uy, nawala ako. Asan na ako? Wait lang, nawala. Nawala tayo. Nawala ako. Saan tayo? Okay, dito tayo. Okay, dito pala. Yan! Inahanap ko kayo. Ayan. Medyo nalito lang ako. Medyo maze kasi ito eh. So, dito na tayo sa room 219. So, ito na. Yan. So, ito ang ating room. Ayan. Thank you, Kuya. Thank you. Ayan. Ay, nakapagpara po sa power bed. Ayan, sa power yung keycard. Thank you. Okay. Mga kabiyahe, so nandito na tayo sa ating room dito sa Red Coco Inn. So, sige, quick tour na. Mag-quick tour na tayo. At maya-maya, lalabas na tayo at para kumain na ng dinner.
Ayan mga kaibigan, mga kabiyahe, so nandito na tayo sa Red Coco Inn. So, quick tour tayo about dito sa nakuha naming room. Ito ang superior room with balcony. So, dito pa lang, pagpasok nyo pa lang, makikita nyo na agad yung safety deposit box at mini ref. Tingnan natin kung may laman. Ayan, wala siyang laman. So, yan, you can, pwede kayong maglagay ng mga tubig dyan at kung gusto nyo bumili ng tubig sa labas. But, si Red Coco Inn, may provided na silang mga mineral water. So, tatlo to. Okay. And, dito, makikita nyo, meron mga teacups, mga sugar, coffee, ayan, mga complimentary coffee. So, ayan, nakakatuwa naman, kumpleto. Since tatlo tayo dito, tatlo rin. Galing. At, may kettle na rin kung gusto nyo mag-init ng tubig. So, nandito na. So, dito naman tayo sa bathroom. So, yung bathroom natin is very spacious, maluwag. And, they already provide na mga towels. Ayan, maluwag na maluwag. And, yung nating sink, sobrang luwag din. And, ito lang, meron lang ako nakita rito na isang soap lang. Ito lang, nag-iisa lang. So, pero yung mirror natin, maluwag, maaliwalas, maliwanag. At tingnan naman natin dito sa shower area. So, kunin ko lang yung camera kay Mrs. So, ito naman ang shower area. So, meron na rin hot and cold shower. And, tingnan natin kung may laman. So, meron naman laman. So, ito ang hair body soap. So, may laman. Ilang. Okay. Siguro nga, isa lang yung soaps kasi meron na rito ang hair and body soap na. Okay. Good job pa rin, Red Coco Inn. So, dito naman tayo. Dito naman tayo sa bed. Okay. And by the way pala, mga kaibigan, mga kabiyahe. So, meron tayong mga hanger. Ayan. Kung gusto nyo mag-hang ng mga clothes, mga basa, o kaya yung mga OOTD nyo. Ayan. Para nice at iwas gusot. And, tingnan nyo, may mga small things talaga si Red Coco Inn na nakakatuwa. Yan. Since summer, meron silang provided na umbrella. So, kulay pula, Red Coco Inn. Okay? Sige. Punta naman tayo sa kanilang higaan o mga beds. Okay, dito naman tayo sa beds mga kabiyahe. Since this is a superior room with balcony, ang nilalaman nitong superior room is merong isang queen size bed. Yan, tama-tama. Dito kami ni Mrs. Queen size bed. And may isang single bed. Wow, malambot. Para dito naman si Tiffany. Tingnan natin. Malambot, malambot. Yan, eksakto. Okay na okay to sa anak ko. Malambot. So, meron din palang wifi sila na provided. At username and password, ayan, ibibigay ko sa inyo once you check in ho dito. Doon pa lang sa reception. So, ito ang queen size bed. And, dito naman, ang kanilang malaki yung TV nila. So, I'm not quite sure kung smart TV to or cable TV pero TCL. Pero sa nakikita ko, parang smart TV to. So, mga ganitong kalaki. So, we will check na lang yan. AC, sobrang malamig na rin kahit paano. Kasi kararating lang namin. Ayan. Then, vanity mirror. So, ito, you can work. Dito, merong salamin. At may mga outlets naman siyang kasama. May isang outlet dito. Meron ding outlet dun sa baba ng TV. And nandito yung parang side desk. Yan, may telepono rin ho dyan. Yan, dito. Yan, yung telepono, controllers, remote, and TVs. Yan. Okay, punta naman tayo dito. Maluwag yung superior room natin. So, ito, meron pa tayong, you can hang your wet clothes, yan, o kaya yung ano pala to, sa mga luggage. Pwede nyo ilagay dito, yan. Yan. So, di ba? Okay. So, dito naman tayo, since gabi na, wala na akong may papakita sa inyo na na view, but ito yung balcony. Okay, buksan natin. Paano ba pagbukas nito? Ayan. Ayan natin sa labas. Kung ano makikita natin view dito. Ano ba to? So, ito yata.
Ayan. Yun. So, paano ba? Ayan. So, ito na. Ayan. Sige, labas tayo. Okay. Ito yung ano. Okay. May ilaw pala. Sakto. Thank you. Thank you sa asawa ko. Binuksan yung ilaw. So, ito yung balcony. So, meron tayong table and chairs para kung gusto nyo magkape dito, mag-unwind. At ito ang makikita natin. Oops. Sige. Ayan. So, ayan. Parang garden view, no? So, dito naman, puro puno din. Ayan. Okay. Nakaka-relax din naman itong view na to. So, ito. May tables and chairs that you can relax. Magkape kayo dito. At dito, ito. Parang, dito, sampayan. Sampayan pala ng mga wet clothes. Yan, tama-tama in case na galing kayo sa beach at you can hang your clothes. Ayan. So, galing. Maganda tong Red Coco Inn. At sulit yung yung binayaran po namin dito. So, maya-maya ibibigay ko sa inyo yung price kung magkano po itong nakuha namin dito sa Red Coco Inn. This is located sa Station 2, mga kaibigan, mga kabiyahe. Okay, sige, pasok na tayo sa loob. Okay, mga kaibigan, mga kabiyahe. So, let's talk about naman po yung price. So, magkano ba itong room namin? Ang price po is 2,147.44. Bali, nabook po ito ni Mrs. through Agoda. So, ayan 3 packs na po ito, mga kaibigan. So, 3 packs na po itong room namin. Itong superior room with balcony. 2,147.44. So, okay naman po yung mga amenities at naipakita ko naman po sa inyo yung nilalaman nitong room namin. So, ayan, from the reception, pagpasok pa lang is mababait na po yung mga staff at may welcome drinks. Pagdating po dito sa room namin is in-assist po kami o tinulungan po kami dun sa aming mga luggage. So, good job po sa ating Red Coco Inn dito po sa Station 2, Boracay. So, ngayon mga kaibigan, mga kabiyahe, it's already mag-8:30 na pala. So, hindi pa po kami nakakapag-dinner. So, yun nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo earlier na late na po yung flight namin. So, ang flight po kasi namin is 5:30. So, dumating na po kami rito sa Katiklan is around 6:30 na. So, ngayon, sige, labas na po muna tayo. Pumunta tayo doon sa D-Mall area na kung saan doon lang tayo maghanap ng mga kainan. And may dagdag ko lang, mga kabiyahe, is i-check nyo pa rin itong Red Coco Inn. I-double check nyo pa rin dahil nakita niyo naman po from the reception, may mga stairs. I think parang wala akong nakikitang lift. Pero itatanong ko rin sa mga staff maya-maya konti kung may lift ko dito. Kasi mga kaibigan, medyo quite challenging rin kung kayo magbubuk ho dito sa Red Coco Inn, kung may kasama kayo mga bata, mga toddlers, o kaya lalo na yung mga lolo't lola natin, yung mga seniors, baka mahirapan ho sila mag-akyat baba. So, i-check ko na lang ho dito sa mga staff kung may mga lift. At syempre, depende yata sa kwarto kung saan nakalocate yung lift nila. Hopefully, sana may lift po dito para hindi mahirapan din po yung mga seniors po natin. Pero again, i-double check nyo pa rin itong place at rest assure, maya-maya itutur ko pa rin kayo kung ano po ang tsura sa labas. Okay? Okay, tara! Late dinner na to, mga kabiyahe. So, ayan. Labas po muna tayo at punta tayo sa may D-Mall area. Doon na tayo mag-dinner. At nakakagutom na. Late na tayo dumating dito. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung parang hallway. Nasa second floor po tayo ng Red Coco Inn. Meron pa rito sa taas, oh. Ayan. Ito, may mga rooms pa po tayo dito na madadaanan. So, sa dulo nito, nandito yung stairs nila. I'm not quite sure kung ilang floors pa tong building na to. Ayan. I think mga fourth floor. Ayan. So, ayan. So, meron pang hagdanan dyan. Ayan.
ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, mga kabiyahe. Baka dito kayo, kung sakaling mag-book kayo dito sa Red Coco Inn at dito kayo na-assign sa taas, yan, ikausapin nyo lang po ang Red Coco Inn. Lalo na kapag may mga kasama kayo, mga seniors, na kung pwede sa baba na lang o dito, sa second floor lang kayo. Yan yung mga may encounter nyo na challenging. Kasi yan o, tingnan nyo, ang taas o, ayan o. Ayan. So, ilang floor yan? So, mataas. Parang 5th floor pa pala to. So, ito yung room. So, ito yung yung swimming pool. Ayan. Maganda in fairness maganda tong Red Coco Inn. Okay. And by the way po pala mga kaibigan, mga kabiyahe, since dito lang ho kami mag-stay for the night, today lang po. Bukas, lipat ho kami ng another hotel. Room lang po yung nakuha namin 2,147 na price. Walang breakfast po ito. So, ito pa, isang challenging. Ito, yung mga gantong stairs. Yan. So, ayan Yan, pinapakita ko sa inyo, mga kabiyahe. Yung mga pwede nating, pwede nyo ma-encounter ho dito sa Red Coco Inn. Kuya, may lift din ho kayo dito? Lift o elevator dito? Walang elevator to. Dito lang po sana kasi bago po kasi. Okay. Dito may elevator? Okay. So, meron din mga rooms dito? Okay. Thank you So, ayun, nakausap natin isa sa staff. So, ito, yung pinag-stayan pala natin is parang bagong building lang pala yun. Bagong building o bagong gawa. So, dito sa front desk, ito, ayan. By the way, ito pala yung yung Red Coco Inn Restaurant. Ayan. Yan yung Red Coco Inn Restaurant. Parang in-house restaurant nila. Then, ito, dito yung lift. O may elevator ho dito. Yan, just in case na dito kayo ma-assign o makapag-book ng room, yan, dito may elevator. So, okay. Sige, punta na tayo sa D-Mall at kain na tayo ng dinner. Okay, naglalakad na lang ho kami. So, ito, nadaanan. Ito, ang Henan Park Resort. Ayan. So, dito, maraming tindahan at mga convenience store. Sobrang dami. Yan, may buko. Lahat lang tayo. At pupunta tayo sa D-Mall area. Okay, bali nag-stop over muna kami dito sa Watson Pharmacy. Ayan, tapat ng crab booth and cups. Malapit na ho kami sa D-Mall area. At bibili si Mrs. ng sunblock kasi wala ho kami sunblock na dala. And by the way po pala mga kabiyahe, at may nakalimutan akong dalhin. Nakalimutan ko yung tsinelas ko. Wala akong tsinelas. So, try ko na lang maghanap ng mabibilan ng mga sandals o tsinelas ho dito. As in, nai-prepare ko na yun Nai-prepare ko na. So, nakalimutan pa rin. And waiting na lang ako dito kala Mrs. na dito sa Watson. Yan, we are here sa Balabag Lake. Yan, Balabag Wetland Lake. Ayan. So, as you can see, yan po yung lake. So, eto, legit na legit. Nandito na tayo sa D-Mall area. Yan, dito yung buhay na area dito sa Boracay Island. So, yan, marami na. So, sobrang daming makakainan ho rito. At kapansin-pansin, marami akong nakikitang mga shrimp, mga crab, mga seafood, mga paluto. And meron na rin dito, syempre, yung mga well-known na fast food na McDonald's, Jollibee. Ayan, ito yung McDonald's sa kaliwa ko. So, ito na ang D-Mall area na kung saan ito ang Balabag Lake and dito rin makikita yung Boracay signage. Ayan, yung Boracay na sign. So, ayan. Sayang gabi na. Siguro bukas na tayo magpa-picture-picture dito, Mino? Bukas na lang.
para ma-appreciate natin. Pero kahit pa paano, kahit ganun pa man, mga kaibigan, mga kabiyahe, is buhay na buhay itong Boracay. Ito ang sitwasyon ng Boracay ngayon, mga kabiyahe. This evening. At ito na. Yan yung D-Mall. Yan yung kilalang Budget Mart. Ayan. Na very iconic na Budget Mart dito sa sa D-Mall area. Ayan. Ang lamig. Sobrang lamig ngayon kasi nga. Oo, at saka yung sobrang ulan yata kanina. Kasi yun nga, paglapag namin kanina dun sa Katiklan, sobrang basang-basa yung place. Siguro nga malakas yung ulan kanina. Ayan, so ito na. Ang daming paluto dito, mga seafood. So siguro ito na. Dito na lang kami kakain. Sa tingin mo, Andox tayo o Mang Inasal? So ito, meron ditong Andox. Siguro mag-undox na lang tayo. Ayan, Siguro, tara, kain tayo dito sa may undox, sa may Balabag area. Okay, dito na tayo sa may undox. So, we decided na dito na lang kami kakain ng dinner. Pwede naman kasi sa D-Mall area. Baka kasi nga may Mang Inasal kasi doon. Baka kasi maraming tao sa mga ganitong oras. So, sige, dito na lang. Ayan, dumating na yung order natin, mga kabiyahe. So, ang in-order ni Mrs. sa kanya yung daing na bangus meal. Ang price po is 116. Then, sa amin dalawa ni Tiffany, ito yung chicken barbecue meal. Ayan, with drinks. Ang price po ng isa is 154. So, 116 plus 308. So, 116 plus 308. All in all, 424. Ayan. Okay, so dinner na kami at kain na po tayo. Mga kabiyahe, masarap tong chicken barbecue na ni Andox. Masarap. Juicy, malinamnam. Yung daing na bangus ni Mrs. Masarap din. Ayan, Tiffany, gutom na gutom. Kasi late dinner na to. So, ayan. Kain muna kami. Ayan, kain tayo. At, ayan. Masarap. Natapos na ang ating late dinner. So, ngayon, walk tour tayo dito sa sa simple walk tour lang tayo dito sa D-Mall area. At sakto, nandito rin naman tayo sa D-Mall is maghanap na rin tayo ng slippers o sandals dahil nga nakalimutan ko. Okay, tara. Okay, dito na tayo sa D-Mall. So, ayan, nasa harapan ko po yung Budget Mart. Sige, tara. Hanap tayo ng slippers. Okay, nandito na tayo sa loob ng D-Mall. Ayan, ito yung famous na Budget Mart. Ayan. So, okay. Lakad tayo dito. So, ito ang sitwasyon ng D-Mall at night. Ayan, ang daming tao. Okay. Wait lang, medyo may konting bahalang dito. Okay. Lakad tayo dito. Ayan, maraming souvenirs shop dito. Ayan, yung Happy Planet. Ito merong Thai Basil. Ayan, restaurant. Ito, slippers na rito. Ito, meron ako nakikita slippers dito. Check natin to, Mi. Check natin dito kung magkano. Dito sa Sarimanok. Ito, ayan yung slippers. So, tingnan natin. Yeah, check natin. Sir, magkano rito? Slippers. Po? 280? Oh, 280. 280 to, yung ganito. Yan, yung slippers.
So medyo mahal. Kaya expect na natin pag nandito tayo sa D-Mall is yan, medyo quite pricey na yung mga items dito. Yan, ito, may mga toy shop. Yan. Oh, yan, dito pala yung Halo Mango. Yan. Sa mga gusto mag-dessert, ayan, Halo Mango. Ang daming tao. Yan. So, ito na ang Halo Mango. Ang daming tao. Puno. Wow. So, ito na ang famous Halo Mango. Yan. Dito, meron ako nakita rito. So, ayan, katabi-katabi ng Showdown. Yung parang basketball dito. Then, meron kayong sleepers. Ayan. So, magkano sleepers nyo? 375 yung pinaka. Banana peel pala to. Ito, magkano to? 375. Okay. Ano yung mura nyo dyan? Ayan na po eh. Ayan ang mura, 375. Okay. Sige, ikot lang kami ate ha. Thank you. Okay, ayan, 375 naman. Yung isa, 280, di ba? Ito naman, 375. Okay, sige. Ikot ulit tayo. Ayan, buhay na buhay ang D-Mall. Daming tao. Wow. Ayan. Kung dito, maraming mga souvenir shop, eto, sa proceeding na tayo dito sa mga restaurant naman. Ito, ipakita ko sa inyo. Okay, nandito na tayo sa Hama Japanese Cuisine. Ayan. Ayan, kung gusto nyo mga Japanese food, ayan, mga bento meals. This is Hama. Ito naman yung Habit Tavern. Ito, maganda to. Gusto ko to i-try. Itong Habit Tavern. This is the Habit Tavern. Ayan, kilala tong restaurant na to. Ayan. Okay. Maganda, masarap ang pagkain dyan. Masarap pagkain dyan. Marami maganda review dyan eh. Ayan. So, ayan, ito may mga paluto dito. And the famous and very iconic na Ferris wheel dito sa loob ng D-Mall. So, ito na. Ang dami nakapila. Dami nakapilang mga bata. Gusto mo ba? Ayaw ni Tiffany. So ito, nandito sa area ng Ferris wheel. So nandito yung Mang Inasal. Yan, marami na rito sisling. So ang dogs nandito rin. Oh, di ba? Yung Mang Inasal puno rin pala rito. Ayan. Pero dito yung undocs, ayan, maraming upuan pang mga bakante. Ayan. Dami. So, meron dito Tres Amigos, Mexican na kantina. Ay, ito. May mga souvenir shop dito. Tara, check natin. Baka mayroong sleepers. Sana mura. Ayan, check natin. Ay, ito. Dito. Check natin. Ay, ito. Ito. Kuya, magkano dito? 150. Ito. 550. Kaya, so, ayan, nakakita na ako. 150. Ayan, dito lang yan sa D-Mall. Okay na to. Okay, Sleeper Secure, 150. Ayan, good deal na yon mga kaibigan, mga kabiyayan. So, nandito pa rin kami sa mga souvenir shop. Ayan, mga pasalubong items dito sa loob ng D-Mall. Ayan. At dito lang to Oy, nawala, nag-brown out. Nag-brown out. Nag-brown out yung Boracay. Ayan, nag-brown out mga kaibigan, mga kabiyahe. Ayan. I'm not quite sure kung dito lang sa D-Mall. Ayan. Ayan na. Biglang namatay lahat yung ilaw. Namatay lahat yung ilaw. Habang nagsasalita ako. So, ayan na. Ayan. So, blackout. Ayan na. Unti-unti na nagkakaroon ng ilaw. Ayan. Nagsigawan yung mga tao. Grabe. Gulat ako dun Ayan. So, tara.
Since nakakuha na tayo ng sleepers, tara, silip naman tayo sa beach. Kahit na madilim, tara, silip naman tayo doon sa, sa mismong harapan. Sa White Beach. Tara, ang daming tao. Wow. So, ito na. Ito rin yung famous na Ice Flakes. Ayan. Nandito rin yung area gelato. Nandito. Okay, ito pala ang Cafe del Sol. Ayan. Ayan. Ito yung area restaurant. Ito yung Cafe del Sol. Ayan, ang daming tao, puno. Wow. Dami. Daming tao. Wow, this is the situation. Our Boracay White Beach this evening. So, ito na. Ang daming tao at buhay na buhay ang Boracay. Ayan, legit na legit. Nandito na tayo sa Boracay Island. At bukas na bukas, ayan. Magsuswimming tayo dyan. Wow, this is epic. Ayan. Ito yung epic restaurant. O epic bar. Yan, I hope na makita nyo pa rin kami dito sa screen dahil kasi dito sa part na to, dito sa White Beach, medyo madilim na. But, buhay na buhay ang nightlife dito sa Boracay. So, nandito pa rin tayo sa area ng D-Mall. Yan. So, proceeding na tayo dito sa may Boracay Uptown. Ayan. At nasa harapan ko yung Jollibee, Chowking, Mang Inasal, and Mandarin Nest. Nandito pala. Pakita ko sa inyo. So, this is the Mandarin Nest. Yan. Oh, yan. Oh, merong may band palang tumutugtog dito sa may Boracay Uptown. So, ayan yung Mandarin Nest. Ayan. Then, sa taas ng Mandarin Nest, meron diyang restaurant, yung Hakuna Matata. And sa baba, yan, meron mga fast food restaurant, Jollibee, Mang Inasal, and Chowking. Ayan. So, katabing-katabi ng Mandarin Nest, nandito ang Boracay Uptown. Which is, may nagaganap na performance o banda. Ayan. So, ayan po yung Mandarin Nest, kung gusto nyo mag-book kayo dyan. So, ito na ang Boracay Uptown. So, ayan. Okay, nandito pa rin tayo sa D-Mall. So, ito ang Island Souvenir. Ayan. So, marami pa rin mga restaurant dito. Okay, ito na ang Feliz Hotel. Ayan. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng hotel nila, Kita nyo mga kaibigan, mga kabiyahe. So, ito pa rin, mga souvenir shop, mga rash guard, ayan, mga polo. Okay, lakad-lakad pa rin tayo dito. Beef pares. So, ayan, mga kaibigan, mga kabiyahe. So, ayan, we decided na bumalik na sa Red Coco Inn o sa hotel natin. At medyo quite pagod na rin. Ayan, magpapahinga na muna kami. At bukas, babawi kami para marami po tayong mga activities na gagawin dito sa Boracay. Kasi 4 days, 3 nights pa naman tayo dito. At susulitin natin itong family trip dito sa napakagandang isla ng Boracay. Okay, mga kabiyahe. So, balik muna tayo ng hotel. Bye, Red Coco Inn. So, nakasakay na kami ng tribe. So, sa swimming pool area. Ito ang kinuha nating room. Ang tawag dito is Deluxe Twin. Ayan, as you can see, ayan yung mga parawo.
Yan, so naka-standby na sila rito.